Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat. May mga bakante pa pong upuan sa harap po. Pwede pa po kayong lumipat. Yung mga nasa likod, sige lang po. Okay. Ayan. Good morning. Okay. Good morning po. Pinagpalang araw po. Salamat sa Panginoon at tayo po'y dinako niya ng maayos at ligtas sa lugar pong ito. O pwede mo bang pakicongrats siyang katabi mo, sabi mo sa kanya, nagmamature ka na nga. Natalo mo yung labada, natalo mo yung higaan, natalo mo yung gala. Diba? At ngayon, nandito ka, nakaupo ka, dahil mas inuna mo ang gawain ng Panginoon kaysa anumang mga bagay. Amen? Palakpakan po natin si Lord sa mga buhay na nagtagumpay. Talagang overcome. Di ba sabi ko nga sa inyo last week, yung mga ganyan, napapatumba mo na yan eh. Resolved na sa'yo yan. Kasi habang tumatagal, hindi lang tayo basta tumatagal, kundi tayo ay gumugulang sa spiritual. Nagmamature po tayo spiritually. Ginulat ka ba ng katabi mo ngayon? Napaaga ba siya? Nagkagulatan ba? No? Nagkagulatan ba? Masyado yatang maaga ka. Munti ka nang bumukas ang langit. No? Munti ka nang bumukas. Grabe siguro sa'yo ng Panginoon. Pakiramdam ko yung pagiging maaga mo ngayon, darating na si Jesus. No? Ikaw na lang talaga yung hinihintay ni Jesus. Hallelujah. No? Kasi po yung pagiging maaga ng katabi mo, tandaan mo, yan ang huling palatandaan na si Jesus ay babalik na. At dahil maaga siya, malapit na talagang dumating si Jesus. Okay, punta po tayo sa salita ng Panginoon. I'm so excited to preach this sermon this morning. Talagang, again, nais ng Lord na sa kanyang salita, hindi lang natin mapakinggan, hindi lang tayo mag-pay attention, kundi magkaroon tayo ng intention na na i-practice, i-apply yung word na napapakinggan po natin. At dahil nandito ka ngayon, salamat yung napakinggan mo last week, na-apply mo ngayon. Okay? Ready na po ba kayo? Are you ready to receive? You know, July 28 last month lang, okay, ito yung mga araw ng grabe yung pananalanta ng bagyong Egay. Last month lang yon, di ba? Weeks ago nga lang eh. No? Marami po ang napinsala, marami po ang nilubog. Sino dito napinsala ka ng bagyong Egay? Nilubog yung bahay mo, no? Nahirapan kang magtrabaho, pumasok sa wala pa palang pasok, isa sa trabaho. No? Di ba po, si Brother Dion, na-stranded na rito, hindi na ho yan nakauwi. No? Grabe, last month lang po yun. No? Mga ilang linggo pa lang ang nakalipas. At nung mga panahon na yon, kung inyo pong natatandaan, yun din yung araw na kung saan si Maine Mendoza at si Arjo Atayde ay ikinasal. Ano kinalaman sa sermon niyan, Pastor? Kasi po, yung kasal na yon ay naging controversial dahil sa naging pahayag ni Noli de Castro. I don't know kung natatandaan nyo o nabilitaan ninyo o nabasa ninyo o napanood nyo mismo yung pinaka-statement ni Kabayan Noli de Castro na dati pong Vice Presidente po ng Pilipinas. Naging tampulan po ito ng usapin sa Facebook, sa social media, at grabe po yung mga bashers sa naging pahayag po ni Kabayan Noli de Castro. Talagang matindi po, napaka-merciless po talaga. Kasi po, sabi po ni Noli de Castro, that time, noong mga panahon at araw na grabe yung pananalanta ni Egay, kasabay nito, yung kasalang Maine at Arjo, ang sabi niya, habang ang iba ay kinakasal, kawawa naman ang mga binabagyo. So actually, pag nakita mo yung video, in-stop siya doon ni Karen na wag nang ituloy pa. Kasi, siyempre nga naman, hindi naman kasalanan ng taong kinasal yon. Di ba?
Kaya nga ang naging rest back po ng Legit Dabber Cards na si Joey De Leon, okay, nakita ko yung sinabi niya, actually, on cam yun, yung napanood ko po yun, sabi niya, naunang nagplano si Mengay kaysa kay Egay. Oo, yun sabi niya. So, ibig sabihin, pinasiringan niya dito yung statement ni Kabayan Noli de Castro. Now, ang nangyari, inadmit naman po ni Kabayan po ito, yung kagandahan nasabi niya in public, at nag-apologize din naman siya in public. Lahat naman tayo nagkakamali, tama? No, lahat naman tayo ay nadadala minsan ng ating emosyon. In other words, no, sa maikling sinabi mo, grabe yung na-receive mo na pangbabash. Isa sa nakita kong statement, sabi, matanda na yan, kailangan na yan, mamatay. Ay, grabe na yun. Talagang napaka-merciless. Ito matindi. May mga tao, ina-heart, nila-like. Wala nang habag, di ba? Hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. At nakita ko yung bang, mahirap na magkamali ngayon. Tapos na-videoan ka. Huwag mo sa akin talaga pagkatao mo. No? Idadamage nila yung reputation mo. At ang pinaka nakakalungkot, kapag tayo mismo, mga Kristiyano, nagda-dive tayo o nakiki-agree tayo sa mga ganong issues. Andiyan po ba tayo? No? So, delikado ang magsalita. Actually, nakita ko, na-move lang naman si Kabayan sa kanyang emotion Na maaring naramdaman niya yung habag at awa no, ng mga disoras na yon sa mga napipinsala at naisip niya sa kabila nito may mga nagsasaya. Maaring na-move siya ng kanyang emosyon, no? At o kaya na-disappoint siya, kaya siya nakapagbitiw ng ganon. At yun ang naging dahilan kung bakit siya nakatanggap ng grabing panlalait to the point na sinabihan na siya na mas mainam sa iyong mamatay na. No? Ibig sabihin, meron tayong makikitang lesson po rito. Una, hindi dapat pinupost agad ang mga naiisip at nararamdaman at nakikita. Hindi kagad yan ang pinupost kagad. Kailangan meron kang substantial or relevant facts bago ka magsalita, bago ka mag-post. Kasi mahirap na yung binitawan mo isang araw, kainin mo rin. Mag-boomerang yan sa'yo. Ugaliin natin na lagi pong tignan ang dalawang panig because every coin has two sides. Now, gusto ko pong pag-usapan natin sa umagang ito at pinamigatan ko po itong bawal ang judgmental. Bawal judgmental. Ginawa ko ng EAT sa mga Dabber Cards, babala. Huwag ganun, uy. Okay? Huwag ganun. Kasi may mga harsh critics, merciless. No? James chapter 4, verse 11 to 12. I think this timely and relevant message to all of us. In James chapter 4, verse 11 to 12, look at this powerful word. Ang sabi dito, makinig po lahat ng mga kapatid ko sa Panginoon para sa iyo to. Ang sabi po ni James chapter 4, verse 11 to 12, paki-flash nga po. Don't speak evil against each other. Don't speak evil against each other. Dear brothers and sisters. Para kanino raw to? Para sa atin. If you criticize and judge each other, then you're criticizing and judging God's law. What is God's law? Referring to this context. Ano po? Law of love. Law ni Lord yun Pag binasa mo yan But your job is to obey the law. To obey. Ibig sabihin, magmahal. Hindi natin duty or job na mag-judge, kundi ang duty na ibinigay sa atin, yung law, yung commandment na binigay sa atin ng Panginoon is to love one another. No? Not to judge whether it applies to you. It applies naman pala sa iyo. Pwede naman din. Pero hindi yun ang pinaka-duty mo. God alone who gave the law is the judge. He alone has the power to save or to destroy. So what right do you have to judge your neighbor? Now, let me ask you, brothers and sisters. Ang tanong ko, is it wrong to judge? Mali ba? Kung magja-judge po tayo, masama po bang manghusga? No?
Kasi po, madalas ginagamit natin yung Matthew chapter 7, verses 1 to 2. No? Dito kasi yung hugot natin na huwag kang magja-judge. Tingnan niyo po itong passage po na ito mula po sa bibig ni Jesus. Ang sabi kasi ni Jesus, do not judge others. So, nakita kaagad natin yung unang words dyan na do not judge others. At naging conclusion na to na iniisip natin, huwag kang manghuhusga. Tama? Pero ang Pilipinas, kahit sa bansa, may husgado. May judges. Tama po ba doon? At ino-honor mo yun, ino-honor ko yun. Hindi ka nagagalit sa mga hurado. Andiyan pa ba tayo? No? Sabi ni Jesus kasi, do not judge others and you will not be judged. For you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. Pwede naman pala. No, ang sabi dito, the standard you use in judging is the standard by which you will be judged. So initially, kung titingnan natin to, parang sinasabi ng Panginoon na bawal mag-judge. Andiyan ba tayo? But looking closely at the text, you can say na, ang sabi ni Jesus dito, the standard you use in judging is the standard by which you will be judged. Meaning to say, it's a common thing. Na judging is part of our lives, kahit saan naman. Andiyan ba tayo? Hindi natin may tatanggihan. At sabi niya, the standard you use in judging will be used to measure you up. Pwede naman mag-judge, kaya lang humanda ka sa boomerang effect nito. Are we getting this? No? Kaya mag-ingat po tayo sa mga ginagawa po natin panghusga. You know, there is a way, no, of judging properly. Pwede namang mag-judge, pero dapat nasa tama. Andiyan ba tayo? Nasa tama. May tamang paraan ng panghuhusga. Kasi ang maling panghuhusga sumisira ng relasyon at reputasyon ng tao. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Kaya sabi po dito ni James chapter 4, sa verse 11, don't speak evil against each other. No? Akala mo, tama yung sinasabi mo, pero you speak evil against each other. You criticize and judge each other. Criticizing, speaking evil, no, against each other, nagsasalita ka ng hindi maganda. No? Kakibat nito yung word na slander eh. No? Halos magkasama sila eh. No? Hindi maganda sa kapwa mo. Nagkakalat ka ng malisyosong balita, connected to sa slander, kapatid. Fault-finding, criticizing, condemning, gossiping, and backbiting. Ibig sabihin, nag-share ka ng mga bagay na makakapag-hurt, makasugat sa kapwa mo. No, to lower his image and destroy his reputation. And this done behind the back of the person. Etong ganito, hindi naman to nasasabi ng harapan eh. Nasasabi to kapag nakatalikod yung tao. Lalo na ngayon, di ba? Kailan po eleksyon? Sino ba ang dami niya, marami nagkakalat ng mga malisyosong mga no? Mga malisyosong chismis, gossip. At nakakalungkot, minsan tayo pa mga Kristiyano, kasama pa tayong nakikisali. Bumabato para i-lower yung image ng tao. Para apakan yung tao. Sirain yung reputasyon ng tao. Dapat di tayo nakikitaan ng ganon. Kasi sabi niya, huwag ka magsasalita ng masama sa kapwa mo. Are we getting this? No? Huwag kang manghusga agad-agad na wala kang substantial or relevant facts. No? So don't speak evil against each other. Minsan tayo nagagawa pa natin, nagba-blind item pa tayo eh. Sino i-teach na miyembro ng Blessed Life na ganito, sasama pa tayo dyan. Amin po ba doon? Well, maaaring totoo yung alam mo. Andiyan ba tayo? Maaaring to, maybe we have facts and we have the truth.
Totoo, sabihin na natin, yung alam mo, totoo. But knowing the truth and knowing what to do to the truth is totally different things. Natututo tayo? Isang bagay lang yung alam mo na totoo. Pero isang bagay din kung ano ang dapat mong gawin, kung paano mo i-express at gagamitin yung truth na alam mo. Diyan tayo nakakapinsala. Andiyan ba tayo? Ulitin ko maaaring we have the facts, we have the truth, pero knowing the truth is not enough. Hindi lang dapat sapat sa atin na alam mo yung katotohanan. Kundi ano ang dapat mong, paano mo gagamitin yung katotohanan. Amen. Kasi minsan ginagamit natin yung katotohanan. Sabihin na natin, totoo. Pero ginagamit natin to para mamahiya ng tao. Parang wala po yata nakaka-relate dito. Hindi, totoo naman. Alam mo naman talaga. Kaya lang, ang ginawa mo sa truth, winasak mo yung pagkatao eh. Andiyan ba tayo? Nilantad mo siya sa kahihiyan, binilad mo siya sa kahihiyan. Tapos sasabihin mo, niloob na ng Diyos na makita lahat ng baho niya. Hindi niloob ng Diyos, niloob mo dahil gusto mong sirain at wasakin at pabagsakin yung taong yun. Yes, you have the facts, you have the truth, pero knowing the truth is not enough. Kailangan meron kang wisdom na gamitin yung truth not to destroy but to heal that person. Parang wala pong tao po rito. Sabihin mo nga sa katabi mo, bawal judgmental. Amen? Kaya ingat-ingat tayo mga kapatid. Kasi si Satan, kung maaalala po ninyo, o nabasa po ninyo sa Matthew chapter 4, tingnan mo ginamit ni Satan yung truth para i-tempt si Jesus. Alam mo ba yung statement ni Satan nung tinake niya si Jesus? Quoted yun sa Bible. Yes, it is written. Nakalagay yun sa Bible, in Psalms chapter 91. No? Itinagubiling ka na hindi ka mapapahamak. Yung truth hawak ni Satan, pero yung truth na yon, kahit truth siya, pwede niyang gamitin para i-harm yung tao. I don't know kung nakukuha niyo po ito. No, tama ba? Kasi kung kumagat si Jesus doon, wala tayong salvation. Truth yun yung hawak ni Satan. It is written niya, sabi niya nakalagay doon. Totoo yun. Gumamit ng word si Satan doon. Are we getting this? How many believe na ang scripture ay truth? Absolute truth. And then kinote ni Satan yung scripture to harm the person. Amen po ba doon? Parang wala po taong dito. No? May tao ba rito? Maging sa simula pa lang, yung the tree of knowledge of good and evil. No? Maganda yung puno. Tama? Kasi lahat ng nilikha ng Diyos, sabi niya, it is good, it is good, it is good. So, yung puno na nasa gitna, kasama yun sa good. Are we getting this? Tama? No? It is good, it is good, it is good eh. So, yung the tree of knowledge of good and evil, maganda to. Maganda yung puno, pero ginamit ni Satan yung puno na yon, ano po? Para pabagsakin ang tao. At dito bumitaw si Eva at Adan. Si Jesus hindi bumitaw eh. Ito nadali. Nadali. Ano ba tayo? Pwede pala yung good can be used to hurt someone. Pwede. Yung puno, good. Pero pwede palang magamit to hurt someone, to hurt you. It is good, but it can be used to hurt someone. Amen? Andiyan ba tayo? No? Minsan, mga posting ko na sa FB, ginagamit nating scripture, ano po? Para magpatama at punahin ng mali ng iba. Whether it is truth, facts, pero hindi po yan dapat makita po sa atin. Why do people tend to judge others? Tingnan ko, bakit nga ba ang tao, nagiging libangan niya ang manghusga?
Bakit napakadali para sa atin ang manghusga? Isa lang yung, isa yung sobrang nakaano sa akin eh. No? Yung nakalagay doon, it feels good. Ba, may pleasure? Ganun pala yun. Kung bakit pala sa atin, napakadali nating manghusga, kasi may pleasure pa ito. Kapag nanguhusga pala tayo, para bang ang sarap sa pakiramdam. It boosts our self-image. No? May pleasure pakiramdam natin. Ako nakadali, ako bida rito. No? Yung ganun ba, yung kapag hindi mo nabantay yung sarili mo, tanda mo, magiging libangan mo na lang yan. Kasi diyan ka na nakakuha ng kasiyahan. Mambash, magpasaring sa mga postings. No? Ang tingin mo, mas mahusay ka kaysa sa kanila, mas maganda yung ugali mo sa iba, gusto mo masabi na mas tama ka at nakakaalam ka sa taong nagkamali. Ibig sabihin, mas better ako sa iyo eh. Yan nagkamali na yan, mas better ako dyan. Mas better ako dyan. Dapat hindi ganyan, dapat hindi ganito, dapat hindi. Pakiramdam mo, ikaw yung better doon sa taong nagkamali. Andiyan ba tayo? No? Yung mga nambabash kay Noli De Castro, tingnan mo mga buhay nun. Punong-puro rin naman ng mali eh. Bakit? Huwag ka nang lumayo, tingnan mo yung katabi mo. Kahit Kristiyano rin yan, mali-mali din yan. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo bumabagsak. At some point ng buhay natin, nakakagawa tayo ng wrong decision. Are we getting this? Kaya sabi ni Jesus, pwede ka mag-judge, pero manda ka. Baka pag nagkamali ka, tamaan ka ng boomerang effect na yan. Ano ba tayo? No? Baka isang araw, hindi ka makatulog kapag ka ikaw na naging tampulan ng komento at negatibong salita sa social media. Amen? Kaya nga sa FB, kapag may nagkamali, kapatid, na videohan, delikado na yon. Delikado na. Minsan, iniisip mo para makot yung attention ng mga tao, pero hindi natin alam na yung tao na yon, hindi pa nabibigay yung side eh. Tama? Maraming ganon. Hindi pa naibibigay yung side. Meron akong nabasa dati, eto lingkod pa ng Diyos. Matagal na po, nagkaroon ng experiment yung ginawa nila Jackie Rice. Hindi ko alam kung alam nyo to. So, nag-experiment sila. Ang ginawa ni Jackie Rice, ang gagawin niya, aapihin niya yung matanda. At titignan kung sino magtatanggol. So, ganun niya nangyari sa video. Alam mo, merong lingkod ng Diyos. Talagang mapapakamot ka sa ulo. Pinost. Binash ng binash si Sarah tuloy. Si Jackie Rice. Binash ng binash. Napakasaga, mga artista sa sama ng ugali. Lingkod ng Diyos to, ha? Ang sama ng ugali, ganto ganyan, kaya ganyan, ganto ganyan. Tapos may nag-comment. Scripted po yan. Sa dami ng sinabi mong masasama sa tao, tapos mababasa mo, hindi yan totoo po, scripted lang. Na-i-post mo na. Tapos kang bata ka. Hindi, lingkod ka pa naman ng Panginoon, hindi ka tumingin kung reliable ba yung... Ako, pag may mga news, kahit saan, kapag nakita ko lang sa isang tao, hindi yan CNN, GMA o ano pa man, hindi ko pinapatulan yan. Una, kailangan mo tingnan yung bang ano yan ay reliable. Andiyan ba tayo? Saan mo ba kinuha yan? Kinuha lang pagkapos eh. Ang sasakit talaga ng sinabi. Tapos sinabi doon ng mga tao, ano po, scripted po yan, nag-experiment po sila. Maya-maya, tinanggal. Sabi ko, kasi nauuna tayong manghusga eh. Nakuha po natin to. Di mo muna tiningnan, pinag-aralan, wala kang relevant facts. Post ka ng post, nakakita mo lang sa isang membro, pinost mo kagad, pag-isip ka. Mag-isip.
Totoo. Habang tumatagal tayo, hindi lang tayo tumatanda, nagmamature tayo. And think before you click. Sayang. Mapagkakamalang ka na kuha ka ng kuha, di ka nag-aaral. Di mo pinag-iisipan yung mga napopost natin. Amen po ba doon? Andiyan po tayo? Tandaan niyo po kahit tayong mga mananampalataya na nakikisaw-saw sa social media, nagkakamali din. Nagkakamali din po tayo. No? Kaya mahirap po yung mangusga. Kasi tayo rin mismo, ako, I admit, guilty rin naman ako. Nagkakamali din. Amen? Pero hindi natin kailangan magsiraan ng reputasyon. Huwag natin tapakan ng isang tao para lang masabi na mas nakakalamang ka, mas tama ka, mas matalino ka, mas mahusay ka, at mas magaling ka. Ang problem sa social media, ang hindi mo kayang i-explain ang side mo dyan. Sa dami. Talagang global yan That's why ako, Lord, I dedicate this account to you. Puntahan nyo yung account ko. Mabuborn again ka. Promise. Ganun ko siya dinedicate sa Lord. May isa pa akong account, Pastor Toki, dinedicate ko rin siya sa Lord. Kasi bakit? Nakikita ko, yung tree, pwedeng maging good, pwedeng maging evil. It's up to you. But there's a tree of knowledge, of good, and evil. Social media, ano sa ito? Is it good or evil? Sa akin, good. Marami ako natutunan. Nakakapag-aral ako. Hindi ko na kailangan pumunta sa malayo. Ginamit ko ang social media because for me, that's the tree of knowledge of good. Amin po ba doon? Nandiyan po tayo? No? Now, bawat isa po sa atin ay nagkakamali. Tingnan niyo po ito. In Psalms chapter 37 verse 33, ulitin ko the mouth of the righteous proclaims wisdom. Look at this the mouth of the righteous proclaims wisdom, and his tongue speaks justice and truth. Pwede pa lang mag-judge sa totoo lang, wag lang judgmental. Pwede mag-judge, wag lang judge mental. John chapter 7 verse 24. Stop judging the way things look. Be what? Ang sabi? Basahin niyo po para makita niyo po sa Bible. Ang sabi po? John 7:24. John 7:24, ERV, pakicheck nga po, ERV, John 7:24. Sabi dito stop judging by the way things look. At ito yung statement niya, be fair and judge by what is really right. Ang linaw. Sabi ko be fair and judge by what is really right. Binibigyan ka pala ng pagkakataon, ini-expect ka pala ng Diyos, ng Panginoon, na mag-judge. Pero ang sabi niya rito, be fair and judge by what is really right. Kaya nga, di ba, meron tayo Supreme Court, pinag-aaralan nila kasi pag nanghusga sila, dapat masigurado na ito ay totoo at tama. Pwedeng manghusga basta totoo at tama. Amin po ba doon? Yung evil acts yun yung pinaka-inaano po natin Tingnan niyo po ito. No? Andiyan na po ba? Okay. So, now, stop judging by the way things look. Be fair, and judge by what is really right. Now, let me give you 3 ways to judge properly. Ito po kasi ang pinaka-heart ko No? Na maging natin yung wisdom ng Word of God na may apply natin sa buhay po natin. Kasi ang Bible pala, si Lord pala, ine-expect kanya na mag-judge, but be fair and judge by what is really right. Now, 3 ways to judge properly. How to judge
properly. Tatlo lang po ito, mabilis lang po. First, judge biblically or scripturally. Judge biblically or scripturally. Dapat ang judgment natin base sa salita ng Diyos. Kung wala ka mang makitang direct message doon, kunin mo yung principle. Maraming prinsipyo po sa Bible na magagamit natin para i-judge yung mali. Hindi yung tao hindi sirain yung tao, yung mali, yung ginajudge natin, yung maling nagawa. Wala tayo sa isipan natin, yung tao pabagsakin, wasakin, sirain. Yung ginajudge natin, yung mali, at yung ginagawa natin, para maging fair, kailangan natin ng truth. Are we getting this? Andiyan ba tayo? No? Kailangan natin ng truth. Kasi maraming mga, fake news, or mga conspiracy theories, minsan, marami tayong ina-admit na lang Ang prinsipyo ng Bible, i-judge yung wrongdoings natin. Parang wala pong tao po rito. No? Ibig sabihin, kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita na mali, mali yun. Kung ano yung sinabi ng Diyos na tama, tama yun. For example, pwede ba magmahalan dalawang lalaki? Pwede naman, sa theory mo. Ang mahalaga, nagmamahalan. Tama? Pero sa Bible, ang judging dyan, ang pagmamahal, may boundary yan between man and woman. Kasi, ang idea niyan ay multiplication, family. Ano ba tayo? Kasi yun ang pinakuman sa tao from the very start. Multiplication and fruitfulness. So, ang idea, pwede magmahal. Sa sayo, okay lang naman. Pero sa Bible, ginudge yan. Come on, nandiyan ba tayo? Maraming tayong tinatanggap na ginajustify na lang natin. But you know the truth. You know the truth. When it comes sa relationship, when it comes sa finances, you know the truth. Ginudge sa Bible yan. Ginudge. Even ang pagsasama ng tao. Even our marriage, ginudge sa Bible yan. Actually, ang idea ng marriage, aalis ka sa poder ng magulang mo. At ang marriage ay inordain ng Panginoon, sacred. Pero pwede mo sabihin, kahit naman walang ganyan, ang halaga, nagmamahalan. Pero sa Bible, ginudge yan. Kasi inordain ng Diyos yan. So meron tayong mga theories, may mga tinatanggap tayong mali. Pero sa Lord, hindi yan uubra. Ano ginudge niya? Ginudge niya ba yung pagkatao mo? Hindi. Yung mali mong ginagawa. Hindi naman nais ng Diyos na wasakin tayo Mahal nga tayo ng Panginoon. Pero meron tayong ginagawa na tinatanggap natin, pero sa Bible, ginajudge yun. Gamit ang katotohanan. Amen. Kaya meron kang yung bang pinaniniwalaan na akala mo sa'yo tama, pero hindi yan uubra pag nilagay mo yan sa truth. So when you judge scripturally or biblically. Amen po ba doon? Andiyan po ba tayo? Pangalawa, actually, part lang to ng judge biblically. Kung manghusga ka, make sure dyan sa judgment na yan, mag-glorify si God. Totoo. Kasi ang hukom, siya rin naman nagtatag Pero, niloob ng Diyos yun. Nandiyan ba tayo? Parang wala pong tao. That time, wala pang mga hari. No? Hukom pa lang. In fact, panahon pa ni Moses, when you know that story, no? Si Jethro, ang ginagawa ni Moses, nanguhusga na siya ng mga ng mga mali, hindi yung tao, Sabi ni Jethro, mamamatay ka ng mga ganyan, pag ganyan-ganyan na, gumawa ka ng mga leaders na para sila rin yung manghusga. So, pag may mga counseling, makapag-counsel at mahusgahan. Andiyan ba tayo? Merong panghuhusga na nakakapag-glorify kay Lord. Hinusgahan mo yung tao na
sa kanyang maling ginagawa, mapahinto kasi hindi yon ang kalooban ng Diyos. Nakakapag-glorify kay God kapag tumigil siya sa pagkakasala? Yes. Kasi hinusgahan mo siya biblically. Kapatid, kung inordain ng Diyos yan, ibig sabihin, ang Diyos ang responsible para i-bless yung pagsasama na yan. Hindi mo siya ginudge sa kanyang pagkatao, pero ginudge mo yung maling gawa at nakakapag-glorify kay Lord yun. Because that is absolutely truth. Sana po naintindihan po natin to, no? Judge biblically, no? Kasi kung wala ka pang nakikitang word ni Lord, much better, isuspend mo muna yung pagja-judge mo. Mahirap yung hataw lang ng hataw, bira lang ng bira. Pag wala ka pang nakitang word ni Lord, principle sa Bible, huwag ka muna mag-judge. Suspend mo muna yan. And then ask the Lord for a word. Amen. Pangalawa, ano yung una? Judge biblically. Pangalawa, judge sensibly. Providence. Ibig sabihin, judge sensibly. I-validate mo muna yung facts. Huwag muna tayo kagad makikinig. Validate mo muna. Substantial and relevant facts. No? I-verify mo muna kung totoo. Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, lingkod ng Lord yun, ha? Hindi niya verify na experiment lang pala yun. Ginudge na kagad niya yung tao, sinira niya kagad yung celebrity. Yun pala ay experiment lang pala. So, i-verify mo muna kung totoo talaga, baka kasi hearsay lang o hindi reliable yung source na nakita mo. Ang ganda lang kay Lord, tinuturuan tayo ngayong umaga. Kasi napaka-critical sa atin itong mga Kristiyano. No. Ayun ang Lord na makita tayo na isa pa tayo na dun sa pinaka-bashing, yung parang no mercy na nang babash sa social. Hindi, sabi, don't speak evil against each other Di ba? Ang sabi po sa Japanese proverb, no? Sabi po rito, search 7 times before you judge. In other words, mag-isip ka muna, mag-research ka muna, and then bago mo ilabas. Properly. No? Huwag kagad tayo maniniwala kagad kasi nagkalat po talaga mga fake news po ngayon. Ang dami mga fake news po ngayon. Na yung spirit, kapag ikaw ay sumakay doon, one day, totoo, magiging kasiyahan mo na lang yung mamuna ng ibang tao. Andun. Pag may trend, makikita ko pangalan mo. Totoo. Pero again, pwede naman mag-judge, but maging maingat lang at maghanda sa boomerang effect nito. Kung nag-judge ka biblically and properly, just leave the consequences to God. Bigay mo kay Lord. Kasi ikaw, hindi mo naman intensyon na wasakin yung tao, hinandle mo yung case na fair and truthfully. Amen po ba dyan? Nandiyan ba tayo? No? And the last one, eto matindi. Dito po ako magtatapos. Last! Judge self first. Sarili mo muna. Abay, dapat muna nating husgahan yung sarili po natin. Unahin muna natin tingnan. Amen? Kasi baka mamaya, ang galing-galing natin mamuna, pero tayo, mali-mali rin pala. No? Mas malala. Ito po, totoo po ito. Minsan yung taong nagsasuggest tayo, bagamat tama, minsan may frustration sila na dahil hindi nila nakita yung tama sa buhay nila, mas gusto nilang patakboyin yung sarili mo na tama Diba? Pero pag tinignan mo yung buhay, bakit mo ako i-correct sa isang bagay? Diba, parang ganun tayo Napaka-critical agad natin. Tapos isipin natin,
Eh bakit yung mga idea mo, hindi mo natatransfer or na-apply sa buhay? Ibig sabihin, nagiging normal sa atin yung mangmusga ng iba. Pero yung sarili natin, di natin mahusgahan ng tama. Kaya sabi po ni Jesus in Matthew chapter 7 verse 3 to 4, why do you notice the small piece of dust that is in your friend's eye, but you do not notice the big piece of wood that is in your own? No? Why do you say to your friend, let me take that piece of dust of out of your eye? Ano sabi ni Jesus? Basahin niyo po. Look at yourself first. Look at yourself first. You still have the big piece of wood in your own eye. Hirap pala nun. Sabi mo sa kakilala mo, tanggalin ko nga yung muta mo. Pero sabi ni Lord, bakit yung muta ng ibang tao napapansin mo, gusto mong alisin? Eh yung gatrosong nasa mata mo eh. Kung bakit ka bulag sa katotohanan kasi natatakpan, hindi mo man lang napapansin. Kaya sabi diyan, look at yourself first. Look at yourself first. Unahin natin yung sarili natin. Kaya mahirap manghusga. Mahirap. Kasi baka mamaya, mahusay lang tayong mamuna. Pero ang tanong, kumusta ka ba? Tama ba yung buhay mo? Nag-glorify mo ba talaga si Lord? Or, kaya nga sabi, pwede mag-judge, pero di dapat judgmental. Magkaiba yun eh. Kaya ang tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon, na kung manghuhusga ka, huwag kang dumating sa punto na wasakin mo yung tao, ibilad mo sa kahihiyan yung tao, at ipalagay mo na mas mainam ka, mas mahusay ka, or much better ka doon sa taong nakikitaan mo ng mali. Kasi tingnan niyo po once na kasi na nag-bash ka, or nag-judge ka, make sure, no? Ginagawa mo to properly and fair. We getting this? Kasi kung gusto mo lang mamuna, apply this verse. Check or look at yourself first. Look at yourself first. Ang hirap po. Delikado po manghusga eh. Yung nakaraan, sino ba yung LGBT na ano? Pura o puka? Ano? Hindi niyo ako makikita sa ganyan, kapatid. Hindi, yung mga ano, hindi ako... screenshot mo kung nakikailam ako dyan. Ang hirap manghusga. Ang hirap. Kaya nga sabi ni Lord, diba, sa babaeng nagkasala, o sige, kuha na ng bato kung sino sa inyo hindi nagkasala. Walang gusto, kahit pariseyo eh. Kasi ako, kahit ako, pastor, lingkod ng Diyos, may mga mali ako sa buhay eh. Ang hirap naman yung mag-judge ka, pero yung, ako po natin to, hindi proper, hindi truth, hindi fair, baka bumalik yan sa'yo. Baka bumalik. Kapatid, huwag tayong mag-indulge, mag-engage sa social media na magko-comment tayo ng hindi magaganda. Don't speak evil against each other. Hindi yan yung ugali ng Diyos na gusto niyang makita sa ating mga anak. Hindi. Be mature enough, grow in your faith, in the knowledge of our Lord and Savior,
Kaya sabi ni James, bakit yung law na dapat ninyong ino-obey, hindi yun ang ginagawa ninyo? Bakit kayo, nagiging libangan ninyo yung mag-judge? Yun ang sabi niya eh. Ano ba yung law? Na doon sa context niya, yung law ni Lord na magmahalan tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. Kasi wala namang perpekto, lahat nagkakamali. Ako sabi ko, natuwa ko yung nag-apology si Noli Di Castro. Ewan ko sa inyo kung napatawad nyo na siya. Ako ganun ako eh. Kasi bakit? Ang mahalaga, humingi ng tawad yung tao. Lahat naman. Di ba? Nagkakamali. Kaya sabi ng Panginoon, no, sa Kanya, look at yourself first. Bago mo tingnan yung muta ng kaibigan mo, ng ibang tao, tingnan muna natin. And practice yung love. Doon lang tayo sa mali. Nakuha po niyo po ito? Huwag natin pabagsakin ng tao. Huwag tayong maninira ng tao. Baka dumating, merciless ka na. Keyboard warrior ka na. Pak! May ganun ako kilala eh. Yung parang tuwan-tuwa na siya pag pak! Hirap mo. Wala ka ng habag, wala ka ng awa. At binababa mo na yung pagkatao. Nung binabash mo. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? May mga factors kasi, kapatid, kung bakit minsan nagiging critical tayo, nakakapag-judge kagad tayo, nagiging judgmental tayo. May mga factors. First is yung anger. Minsan galit ka. Dahil galit ka sa tao, tama, naghahanap ka ng mali niya. And then expose mo dahil sa galit. Dahil sa galit. Na-disappoint ka, gusto mong makita yung mali, mapansin ng marami na may mali because of anger. Because of anger. Pangalawa, because of envy. Yan, madalas yan. Diba? Naiinggit tayo. Kasi nakikita mo sila na meron, ikaw wala. Diba? Kaya nung pandemic, naging trend yung kay Christy Fermin saka kay asawa ni Pacquiao dahil sa isang pinost na picture. I don't know kung naalala niyo pa. Binash na ba si Christy Fermin dahil natuwa lang siya sa bagay na meron siya eh. No? Samantalang ang iba daw nagugutom ng pandemic. Because of anger, because of envy. Check yourself first. Look at yourself first. Or maybe you are wounded. Baka may sugat ka. Hindi ka healthy. Kaya ka critical kasi maaaring nakuha mo yan sa family mo yung sugat Diba? Nakuha mo yan sa ibang tao. O nakuha mo yan sa loob ng simbahan. Nasugatan ka. Ngayon, kapag may nagkwento sa'yo ng hindi maganda, napapatulan mo siya. Napapalaki mo siya. Why? Because you are wounded May sugat ka Sa halip na huminto sa iyo yung issue, naging gasolina ka sa issue. Are we getting this? No? Kaya nga sabi ni James, ako po, panalangin ko na mas lalo pa natin mahalin ng salita ng Diyos. Sa book of James chapter 4, umpisa pa lang yung statement doon, sabi ng, bakit ba kayo nagkakaaway-away? Bakit kayo nagtatalo-talo? Bakit kayo nagkakagatan? Sabi ni James sa James chapter 4, Kaya si James, binanatan niya yung pamumuhay Kristiyano. Siya yung proverb sa New Testament. That is Christian living. Na tama nga paniniwala mo. Yes, tama nga yung theology mo. Pero the way ka tumingin sa tao, the way ka mag-judge, the way ka na nag-curse ng iba, the way mo sinasaktan yung katawan ni Kristo, hindi importante kung tama yung theology mo, mali pa rin niya sa parangin ng Panginoon. Nakuha niyo po ito? Maybe you are wounded You are anger, you are envy.
Pero sabi nga, kapag nag-judge ka, pwede. But judge biblically, judge sensibly, makinig ka. Kasi yung side niya pala nakukwento mo eh. Nakakwento niya sa iyo eh. Tapos bigla ka na lang mawawala simbahan dahil sa isang kwento. Alamin mo yung dalawang istorya. Hindi mo ba tayo? Believer ka eh. Dapat seeking ka, looking ka for truth. Amen. Hindi ka nag-entertain ng gossip. Alamin mo yung katotohanan. Bakit? Gusto mo ba samahan kita? Kanino? Sa leader? Gusto mo ba samahan kita? Kay pastor? Ikaklaro ko lang. Baka mamaya kasi, entertain mo, nalalagyan ka, bukas makalawa, gossiper ka na rin. Destroyer ka na rin. Instead na maging builder tayo. You are a builder, not a destroyer. You are a builder. Sabi sa Bible, bakit kayo nagkakaganyan? Pag mayroong mga trend, kapatid, ako mula sa puso ko, huwag kayong makikisawsaw sa social media. Huwag. Huwag kayong magsasalita ng hindi maganda. Huwag kayong mangbabash. Hindi natin ugali yan. Gamitin ang social media to spread the good news. No? Ilagay ang mga quotation and then lakaran. Kung magkamali ka, natural. Tayo rin naman mga nagkakamali. Pero, liting ko, wala sa isipan natin, sa puso natin, na pabagsakin ang isa't isa. If that is your heart, that is an evil spirit. And I rebuke that spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya sabi ko, nakakapagod. Kasi even mga fellow pastors, when you look at their postings, may mga pastor, may mga simbahan, parang sila lang yung tama. Parang sila lang yung tama. Sabi ko, hindi mabubuo yung katawan mo, Panginoon, pag ganito kami. Pero kahit one comment or post against that post, never ko pong ginawa. God is my witness. Hindi. Kahit nababiolate nasasaktan na ako para sa mga churches, sa mga pastors, minsan gusto ko, parang kayo lang ang tama ah. Parang kayo na lang yung ligtas ah. Parang kayo na lang nandito. Ano kami, lahat kami rito, mali. Biro mo na sa isang katawan tayo. Nasa isang katawan tayo, pero tayo mismo, we speak evil to each other. Nandiyan ba tayo? Hindi natin mabibuild yung katawan ni Kristo pag ganyan. Hindi tayo pa pwedeng ganon. Gamitin mo yung pagiging Kristiyano mo. Diyan, sa social media mo, pakita mo na Christian ka. Pakita mo. Kung magkamali ka, natural, nagkakamali tayo. Pero, we love each other. We love each other. Sabi ni Lord, dapat ang ino-obey nyo, yung magmahalan. Hindi yung maghusgahan. Yung sabi ni, basahin niyo po ang James, yan po. Based on the context, sa background, from 1 to 4, yung law ni Lord na binigay sa atin, sabi niya kay John, love each other in the same way that I have loved you. Kasi ang ina-expect sa atin ng Panginoon, hindi yung manghusga, kundi magmahalang kayo gaya ng pagmamahal na naranasan natin sa Panginoon. Pagmamahal, di ba kayo napapagod? Kagatan tayo na minsan ng kagatan. Di ba kayo napapagod sa ganyan? Judge properly. Every coin has two sides. Alamin ang katotohanan. Alamin ang katotohanan. Every side, pakinggan. Judge biblically and i-verify. Come on. Mga relevant and substantial facts. Tingnan. And then, judge yourself first. Look at yourself first. Baka out of anger, out of envy, or you are wounded. I pray that today, God is touching your heart. God wants you to heal, to be healed. He wants to heal your heart. He wants to heal your heart. Makita sa atin that we love each other. We love the body of Christ. We love. Kung hindi man tayo mahalin ng iba, sana tayo dito nagmamahalan tayo. Amen. We love.
Kasi doon tayo ginawa ni Lord magmahalan. And then, kapatid, pray. 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 Walang deadline. Isuspend mo muna. Kung out of emotion, feelings, suspend mo muna. Walang word, walang substantial, wala. Isuspend mo muna. And then pray. And then, judge properly. Amen? Properly. Pwede bang itama ang mali? Pwede. Kaya nga tayo may mga judges. But they judge properly. In fact, pag tinignan mo sila, nag-judge sila biblically, scripturally. Yes, ginagamit nilang Bible para mag-judge ng tama. Yung mga hukom natin, pag nakikita mo lang sila sa hearing pa lang, may prayer na sila. Kasi ang word ay absolutely truth. Manalangin po tayo sa Panginoon. Lord, pag-pray mo yung heart mo today, pag-pray mo yung heart mo today, ask the Lord to search your heart right now. Kasi baka may galit baka may inggit, o baka duguan, may sugat. Nasugatan ka ng pamilya mo, nasugatan ka ng katrabaho mo, nasugatan ka ng ka-churchmate mo, nasugatan ka sa loob ng simbahan, baka may sugat And then, i-rebuke mo yung spirit ng lies. Nasa iyo, kapatid, magiging peacemaker ka. Na hindi ka dinisenyo ni Lord para maging troublemaker, para maging peacemaker. Dinisenyo ka ng Lord, magmahal. 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 Kung nasaktan ka, sabi mo, Lord, heal my heart today. Heal my heart. Touch my heart. Heal me. Heal me. Sabi mo kay Lord, gusto ko ulit magmahal. Yung bigat, yung kasinungalingan ng kaaway, na itinapon sa isipan ko, kung bakit ako nagagalit sa isang tao, nagagalit ako sa gantong bagay. And then, Lord, hindi ko napapansin, hindi ko napapantay yung sarili ko. Naaalagaan ko po pala siya sa puso ko. Na hindi ko na na-enjoy yung Christian life ko because I have a critical spirit, wounded heart. Heal my heart today, Lord. Heal my heart today. Heal my heart today, Lord. Create me a clean heart. Create me a clean heart. Look at your heart first, church. Look at your hands first. Baka sa mga kamay natin, meron ding mga dugo. Mga dugo. Mga dugo. When we say mga dugo, may blood yung kamay natin, na guilty rin tayo. Na one day, ayaw natin, kapatid, na tayo rin yung sisiraan, mababagsakin. But today, God is teaching us about how to judge properly. Lord, salamat. Thank you for your word. Because your word is alive and powerful. Nakantima ng puso namin. Nakantima ng ego namin, Lord. But we are willing, Lord God, na mabago mo, Panginoon, ng iyong katotohanan. Let our hearts be receptible and acceptable, Lord God. Maging acceptable sa amin yung word mo, Lord. Yung truth mo, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Panginoon, punuin mo ang simbahang ito ng pagmamahalan at ng presensya mo. Let this house be a house of healing, be a house of restoration, be a house of blessing,
be a house of worship and prayer. Let this place be a house of love and unity. Lord, kinakast out ko in the name of Jesus anumang mga lies ng kaaway, in the name of Jesus, anumang gossip, Lord, anumang spirit of division, in the name of Jesus. Lord, sa body of Christ, Lord, sa kabuuan ng iyong katawan, pastor sa pastor, iglesia sa iglesia, nagkakagatan, in the name of Jesus, I cast you out. I rebuke you, the lies of the enemy, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Church, listen to me. Listen to me. Few weeks ago, nanaginip ako sa Panginoon. I saw a black cloth. Dahilang itim, lumilibot sa simbahan. And nagulat ako si Pastora. Actually, hindi ko alam kung kahapon nakarang araw, same kami. Sa kanya naman parang tao na lumilibot. Hindi siya nananagpang, pero lumilibot siya. Lumilibot siya sa church. And I rebuke that in the name of Jesus. At that time, nireview ko kagad. Ano yung black cloth na yon? Kapatid, listen to me. Ang buhay natin dapat ginagamit ng Diyos, hindi ginagamit ng kaaway. That's why the Bible says, offer your body as a living sacrifice. Holy, 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 holy. So in the name of Jesus, actually, meron na po akong word Friday pala. Tapos na yung word ko. Kahapon ng alas 4, ito yung message ko. God knows. Tapos na ang message ko nung Friday pa lang. Nagme-meditate na lang ako. But 4 p.m., while I was praying, Lord, ano yung relevant at timely sa church mo? And then, kapatid, hindi na masaya ang langit. Dahil sobrang duguan na ng katawan ni Kristo. I'm not talking about the Blessed Life Church. I'm talking about, hindi nyo po kasi napapansin yung mga kaganapan sa mga barangay, sa mga social media, mga churches. Grabe, parang hindi na po tayo magkakakampi. That's why I pray, Lord, we are in the same team. Bakit ganon? Isang team lang kami. Team mo kami, Lord. Pero bakit kami ang nagbabakbakan? Para ba magkaroon tayo ng maraming membro? Ibababa natin ng ibang simbahan? No. Lalago ang church ito dahil sa pagmamahalan. And we obey the command of the Lord that we love each other in the same way. Kung paano tayo minahal ng Lord. Anumang critical spirit, anumang sugat, ipasettle mo na sa Panginoon ngayon. Kasi huwag kang pumayag, kapatid, na ang buhay mo magamit pa ng kaaway. Offer your life as a living sacrifice, holy. Sa iyo magsisimula ang paghilom. Sa iyo hihinto ang mga malisyosong kwento at chismis. Sa iyo. Sa iyo magsisimula ang katotohanan at ang pagmamahal. Gamitin ang social media to build the lives of people. Come on. Amen. 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 Lord, thank you. Thank you. Thank you. We honor you. We bless you, Lord. Patawarin niyo po kami. And thank you for your mercy,
kindness. Maging merciful kami at wag maging merciless. Salamat po. Sabi mo sa amin, be kind to one another. Love one another. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Sa karni mong mensahe ngayong umaga, bawat isa po sa amin, tinamaan at may natutunan. Purihin ka sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen.